Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video nga ay samahan nyo na naman ulit akong lumakwat sa... Bruh! So for today's video guys, may panibago na naman tayong adventure. At ngayon pupunta tayo sa Kalinawan Cave sa Tanay Rizal. Actually guys, first time ko doon and honestly medyo kinakabahan ako kasi never pa talaga akong nakapasok sa mga cave. And hindi rin ako sanay sa mga madidilim na lugar, malamig, tsaka masisikip na lugar. Actually matakutin talaga ako eh. Iniisip ko pa nga lang habang nasa biyahe kami papuntang Tanay sa Kalinawan Cave. Alam mo yun, ang layo-layo pa nga namin sa Tanay. Iniisip ko na agad kung ano mangyayari pag pumasok ako sa cave. Kaya yung utak ko talaga sobrang advanced mag-isip. Like alam mo yun yung mga scenarios na baka pag pumasok ako sa loob, may biglang bumaksak na paniki sa ulo ko. O kaya may lumabas na ahas mula dun sa gilid ng bato. O di kaya may gagambang kasing laki ng palad ko na biglang gumapang sa pader. Like alam mo yun. Atay na nga guys, galing ako ng Pasig, tas yung ruta natin today medyo classic Rizal loop siya. At ang daan nga natin ay Angono, tapos Binangonan proper, then dumiretso tayo dun sa Cardona, then Morong. Kaya nga pagdating namin sa Cardona area, dun mo mararamdaman na paprobinsya na talaga. Tapos syempre madadaanan din natin yung Baras bago tayong tuluyang makarating sa Tanay. Medyo mahaba-haba yung biyahe, mga ilang oras din pero worth it naman. Nandito nga po pala ako sa Kalinawan Cave. So, interviewin po natin ngayon si Ate. So, ano nga po ang pangalan sa Ate? Ako po si Ate. So, ano nga po bang meron sa Kalinawan Cave? Kalinawan Cave po, nag-compose po siya ng mga stalactites, stalagmite, mga cave draperies, columns, and kung ano. Sa inyo, welcome to Kalinawan Cave. Ako yung magiging cave guide for today. I am Ate Joy po. Ayan. And then yung Kalinawan Cave guys ay may 5 layers. Pero yung i-explore po muna natin is yung first and second layer ng kuweba. Tapos kapag nabitin po kayo, pwede pong ituloy natin yan hanggang sa 3, 4, 5 layer. So yung 3, 4, 5 layer po ay optional. Nakadepende po yun sa inyo kung tutuloy kayo or hindi na po. Ayan. So ito na po yung pinaka first layer ng kuweba. Kung nakikita natin siya. Ayan. So mataas po yung ceiling niya. Malawak yung area at kahit papano may liwanag pa. Ayan. So, lahat yan kabaliktaran ng second layer. Kasi sa second layer po, zero visibility. May mga parts po doon na medyo makipot and mababa na rin po yung ceiling niya. Ayan. So, dito po sa kuwebang to, makakita po tayo dito ng different kinds of rock formations and optical illusion. Kasama na po dito yung mga bawal nating hawakan. Katulad na itong kumikinong na yan. Stalagmite, mga cave draperies, columns, and kung ano-ano pa. Ayan. Ito yung mga ilawan ko, rock formation, optical illusion ulit siya. Pero ito naman ay ulo ng tao. Ayan, Buddha, unggoy na naka-side view and nakatingin sa liwanag. Ayan, ito po siya. Ayan, ito. Ayan, ito po yung mata niya. Ayan, ilong, and then bibig, baba, and then yung leg.
Ayan. And then guys, itong maluwag na area to, shooting area po siya. Ayan. So, more than 2,000 production films and movies na po yung nangyari dito. So, sa local, hindi mawawala po dyan yung Encantadia, Mulawan vs. Ravenna, Bagani, Lalo na Sangre, Ang Probinsyano, Honesto, Enteng, Cabizote, Agimat, and kung ano-ano pa. Ayan. And then sa international po, ang nag-shooting na dito ay si Jackie Chan. Ayan. So, yung movie po ni Jackie Chan, Superfly 1, Operation Condor 2. Ayan. So, itong mga kumikinang na nakikita natin sa gilid-gilid ng mga cable rather. Ayan. Paint and glitters na po siya. Ayan. Ginamit lang siya as props po sa mga shooting. Yan din po yung parts na pwede nating hawakan. Ayan. Itong mga nasa gilid-gilid. Ayan, so tingin tayo sa ceiling. Ayan, ito ngayon iniilawan ko sa taas. Ayan, so ayan mga bato na naka-offsli sa ceiling. Ang tawag po dyan, stalactite. Ayan, and then kapag rainy season or nagpapawis po sila, so may tulo ng tubig na pumapatak po mula dyan. Ayan, so kapag bumagsak naman sa lupa, ganito na yung ma-form dyan. Ayan, ang tawag po dyan, stalagmite. Ayan, so para hindi kayo malito sa pinagkaiba nilang dalawa, yung C sa stalactite po, ibig sabihin, ceiling. Ayan. So, sa ceiling po siya nabubo. And the UG naman po sa stalagmite, ground naman po siya. Pagod ka na tayo. And then guys, alam niyo po bang pwede silang mag-meet sa gitna? Ayan. So, yung stalactite, bababa po siya. And then yung stalagmite naman po, tataas. Ayan. So, kapag nag-meet sila sa gitna, ganito na po yung magpo-form dyan. Ayan. Para siyang poste. Ayan. Ang tawag po dito, column. So, itong column na to, nabuo po siya sa loob ng cave ng either million or billion of years po. Ayan, kasi yung Kalinawan Cave po, dry cave po siya. Ayan, so, umaasa lang siya sa tubig ulan and pawis ng mga bato mismo. Ayan, and then sa gilid na tong column, ito may makita tayong kumikinang-kinang. Ayan, so, ito na po yung mga natural minerals na bawal nating hawakan. Ayan, bawal nating hawakan yung natural minerals na yan kasi tayong mga tao po, acidic. Ayan, so yung mga pawis natin sa katawan, natatalo yung mga minerals nila. Ayan, so kapag hinawakan natin yung makikinang na yan, pwede po yung mamatay or masira po. Ayan, so pakiingat na lang po silang huwag mahawakan. Ayan, and then ito, next area, ayan, mini grotto or mini altar naman po. Ayan, ito siya. Ayan, dahil po yung dito sa rock na to, ayan, para daw pong babaeng nakaluhod. Ayan, ito, yung rock na to. Parang babaeng nakaluhod. Ay, nagdarasal and nakatingin sa liwanag. Ay, oo nga. Ay, uy. Ayan. And then ito sa baba niya, T-Rex formation naman. Or kabayo, or ibon, or kung ano mga ma-imagine po natin sa buhay. Ayan. Ito next, next. Rock formation, ayan, nasa gilid naman siya. Ayan, ang tawag po dyan, cave draperies. Ayan, so yung cave draperies, hindi po siya column. Siyempre, hindi rin yan stalactite or stalagmite. Yan po yung agos ng tubig na dumadali sa mga cable, katulad na itong nasa gilid. Ayan, so itong nasa gilid na to, pwede po siyang lumaki or kumapal, so eventually, magiging ganito rin po yung formation niya. Ayan, katulad niyang nasa gilid na malalaki na yan. Ayan, and then ngayon, going to second layer na po tayo. And hindi tayo dito sa taas. Ayan, sa maluwag and maliwanag na area na to, dito po tayo sa ilalim sa madilim and masikip. Ayan, 80 to 90 feet below the ground. So, paalala dito na lagi pong tumingin sa ceiling kasi may mga parte na mababa. Ayan, baka mauntog po kayo. Ayan, ingat-ingat na lang. Okay. Pwede naman po tayong kumapit sa mga bato basta wala lang kumikinang. Ayan, katulad ito, go lang. Ayan, ingat lang. Ito, ingat po kayo sa taas. Ito po another example ng mga cave draperies. Ayan, ito nasa gilid. Ayan. Mula sa taas, hanggang dyan sa baba. Ayan. Lahat ng nakikita nyo kumikinang galing lang sa tulo ng tubig. Ayan. Ay, ingat po kayo dyan.
And then ito guys, sa harap, gilid to. Sa harap, ayan. Ang tawag po dyan, hard way. Ayan, so military training po siya. 10 meters gapang. Ayan, so kapag pinasok nyo po yan, gapang ahas po kayo. Kumbaga side yung tiyan nyo, and then gamit kayo ng siko and tuhod. Gusto nyo po ba? Ayoko. Natatakot ako. Ayoko rin po dyan. Hindi ko muna. Kung ano yan. Hard yan. Uy, madulas. Ganyan talaga. 11 na nadulas na. Ay. Ingat po kayo sa taas. Medyo mababa. Ayan. Ito, ingat din guys. Yung gapang kanina, yung hardware, dati siyang dinadaanan. Pero before pandemic pa po. Pero since, ayun nga, nag-pandemic, natahinga kami, so walang pumapasok talaga dito. Malamang, wala taba ako. Malamang. Malamang. So yung daan na yun, sarado na po siya kasi before buksan to, ang sabi ng DNR, may mga ano na po dyan, may mga bats. Ano yun? Paniki. Kaya bang to, taong 1572. Ayan, pero walang pagkakakilanlan yung unang nakadiscover sa kanya. Ayan, pero at the second time around, so muli siyang na-discover year 1901. Ayan, ang mag-asawa po na naging informer ng guerrilla na si Chodo Lapiging and Felipe Matalino. Ayan, so ayon sa kanila, itong kuwebang to ay tagos hanggang sa may Montalban, Rizal. Ayan, sa may Pamintinan Cave po, sa may Wawa Dam. Okay. Yes, boss. Na kung i-explore daw po natin, aabutin po tayo ng hanggang 9 to 10 days. Ay, gusto niyo ba? Saan papunta doon ay pinasabog na ng mga Japanese nung araw. Kasi itong kuwebang to, pinagtaguan din po siya ng mga Japanese no World War II. Ayun. So, pinasabog nila yung daan papunta doon para daw po hindi sila matunto ng mga kalaban na magpumula sa kabilang lagusan. Ayun. So, ano nga pong pangalan ng kuweba na to? Kalinawan. Ayan. Pero nung pinatay natin yung ilaw natin, ano pong nakita natin? Wala. Kadiliman. Di ba? Kalabuan. So, how ironic daw na tinawag siyang kalinawan, pero super dilim naman sa loob. Ay, pero kung tinawag po ba siyang kadiliman, papasok pa kayo? Hindi. O, di ba? Hindi. Napaka-negative doon. Hindi. Yung reaction eh. Pero hindi siya dahil doon. Ayan. So, tinawag siyang kalinawan kasi dito nagkakaroon ng agreement or kasunduan yung mga Amerikanong sundalo and Filipinong katipunero. Yun po ay para malabanan yung pamamahala ng mga Spaniards noong araw. At so, lahat ng pinagpaplanuhan nila, dito nila yung binubuo, pinag-uusapan hanggang sa sila yung magkasundo and magkalinawan. Ayun. Kaya siya tinawag na kalinawan po. Ayun. Letter C din yung unahan ng kalinawan kasi Spanish era pa. Ayun. Wala pang letter K. Ayun. Nalinawan na po kayo. Ayan. Paalala lang po na may quiz po tayo mamaya paglabas. Ayun. Ang babagsak po, mabalik sa loob ng cave ng mag-isa. Baka po ingat sa unang taas. Ingat lang. And then ito next area natin, judgmental way, the sexy and macho way. So kapag daw may part ng katawan nyo yung sumahid sa magkabilang side ng batok, alam na. Ay, hindi po tayo sexy or macho. Pasensya na. Ingat lang kayo sa ground, medyo madulas po. Parang hirap na hirap ka na sa wala ka ba sir? Ingat po kayo sa stalactite. Guys, so ito na po yung pinakadulong part ng second layer. And sabi ko nga kanina, dito na po kayo magde-decision kung tutuloy pa kayo sa 3, 4, 5 or hindi na po. Ayan. So kung okay na po tayo sa first and second layer, kung satisfied na, exit na to. Ayan. So ito naman yung entrance ng 3, 4, 5. Ayan. Para lang siyang second layer, pero nakatayo rin. Ayan. Ayan lang yung masikip. Yung nakikita niyong part.
Ayan. So, yung 3, 4, 5 layer, hindi na rin siya katulad ng first and second layer na pabebe nating nilakad. Ayan. So, may pagka-adventure na yan, pero hindi naman siya super extreme or hard. Ayan. So, sa third layer, magda-duck walk po tayo ng 2 to 3 steps. And then, okay na. Pwede na tumayo. And then, sa fourth layer po, baby crawl naman. Para makatawid, kailangan planking or push-up position ng isang beses lang naman. And then, okay na rin. Pwede na rin tumayo. And then, sa fifth layer po, viewing siya, easy walking. And then, going to exit na rin. Short trail lang yan, mga 5 to 10 minutes. Hours. Tingin kayo sa ceiling. Ayan, sa taas. Ayan, butas-butas. Aray. Ayan, ang tawag po dyan, abandoned condominium ng mga fruit bats or insect bats. Ayan, so tirahan siya ng mga paniki. Ayan, kung ano yung pinakamalalim na area dyan, ibig sabihin po, dun po sila pinakamatagal na nag-stay. And kung ano naman yung malawak, ibig sabihin po, mas maraming nanirahan sa area na yan. Na paniki. Ayan. And then dito rin sa area ko, dito po naninirahan yung dalawa naming kaibigan. Ayan, so naniniwala po ba kayo sa kasabihan na nakikita nila tayo pero sila hindi po natin nakikita? Yes po. Ayan, di ba sa mga bahay nga natin meron? Paano pa kaya sa loob ng kuweba na di nasisinagan ng araw, tas pinamugaran pa ng mga Japanese ng World War II, di ba? Wala naman po dito may sakit sa puso. Ha? Bago pa lang. Sakit sa puso. Wala. Bago pa lang ata. Ay, wala sila dyan sa iniilaw. Nasa likod yung ata. Ito po silang dalawa. Si B1 at si B2. Ayan. Mga saging. Bananas and pajamas po. Yung kambal. Ayan. Ito si B1 para siyang kandila or dinamita. Kasi may mitya sa taas. Ito. Nakikita nyo ba? Ayan, mitya. Mitya yan. Ayan. And then ito si B2. Kayo na raw po balang step. Tama. Yes. Totoo. At ayun na nga guys, hindi na kami tumuloy dun sa tinatawag nilang 345 kasi ayon nga kay Ate Joy, mas mahirap na raw yung daan papunta dun. Hindi naman yung sobrang mahirap, kumbaga hindi na siya katulad nung una na madali lang lakarin, yung tipong relax lang tsaka diretso lang yung daan. May part daw dun na kailangan mo raw talagang dumaan sa masisikip na space, mag-duck walk, at saka may mga bahagi pa daw dun na kailangan mo talagang gumapang. Mas risky na siya, kaya kahit curious kami, pinili na lang namin huwag na lang ipilit para safe. Safe naman siya guys, pero mas okay kasi sa amin na i-enjoy na lang namin yung part na hindi gaanong mahirap at mas komportable kami. Mga ano yan, mga another 3 meters. 300 meters. Yan lang. Dito yung labasan guys, makikita nyo. Ayan. Ano meron dito sa loob? Pinashootingan po yun na may mga ahas dyan. Ito ng Zuma, gano'n. Okay. And dito naman, ang nag-shooting dito ay si Aguilos, Mulawin versus Ravenna po. Dito po siya lumipad. Parang naging paniki na ata siya. Naging